morning, Nax family and friends. It's a great day to praise and give thanks to the Lord. Dahil every gising is a blessing. Kaya tara, samahan niyo muna po ako sa ating morning devotion bago natin simulan ang ating mga gawain sa araw na ito. At panigurado, ang ating araw ay sasaya, ang ating buhay ay gaganda dahil si Jesus ay ating kasama. Si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, na kasama na si Jesus ang kasama na. Salamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kay hirap ang siya'y pasalamatan. Tila ba kay hirap magbigay ng papuri kung mga kabiguan na daramang lagi. Natitirang pag-asa, tila ba naglalaho sa nadaramang paghihirap ng puso. Ngunit ang pangako niya, huwag kang manininding. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga matay, kanyang papahiring. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Siya'y pasalamatan. Buhay man may tagumpay o may kabiguan, pangako ng Diyos ay lagi mong panghawakan. Di niya tayo iiwan o pababayaan. Ngunit ang pangako niya, huwag kang manininding. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga matay, kanyang papahirin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Ngunit ang pangako niya, huwag kang manininding. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga matay, kanyang papahirin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Amen! Purihin po ang Panginoon sa awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagbabatayan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa araw na ito. Mula po sa Psalms, awit 103 verses 1 to 5. Ganito po ang sinasabi. Praise the Lord, O my soul.
All my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like an eagle's. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Praise the Lord, O my soul. Madaling sabihin ang lagi kang maging mapagpasalamat kapag payapa ang buhay mo at walang problema. Pero sa mga taong humaharap sa matinding pagsubok, it is not always easy to give thanks and praise the Lord at all times. Hindi ito kusang lumalabas sa bibig ng tao. Ang naturalesa sa atin ay malungkot at mag-alala kapag may problema. Kaya nga si Haring David sa kanyang sulat sa Awit 103, inutusan niya ang kanyang kaluluwa, ang kanyang sarili na magpuri sa Diyos. Ang sabi niya ay ganito, "Praise the Lord, O my soul, in my inmost being, praise His holy name." Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipuri sa Kanya. Gusto kong bigyan pong diin yung sinabi ni Haring David na all my inmost being, o ang lahat ng nasa akin magpuri sa Kanya. Ibig sabihin nga ay inuutusan niya ang kanyang buong kaluluwa, ang kanyang buong puso at isip, ang kanyang buong lakas na magpuri sa Diyos. Minsan po may mga pagkakataon na hirap talaga tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Dahil nga ito ay hindi natural na reaction natin kapag tayo ay nahaharap sa mga pagsubok. Kaya minsan, kailangan talaga nating i-remind ang ating mga sarili gaya ni Haring David. Give thanks, praise the Lord self. Dalawang bagay po ang binigyang diin ni Haring David sa mga talatang ito na ating binasa kung bakit kailangan nating utusan ang ating mga kaluluwa o ang ating sarili na magpasalamat at magpuri sa Diyos. King David gives a reason to give thanks and praise the Lord. Una, dahil ang sabi niya, praise His holy name. Dahil ang Diyos ay Diyos na banal. He is holy and worthy of our praise. Balikan na nga po natin, ano na nga ba ang purpose ng buhay ng tao? The Bible is very clear that our ultimate purpose in life is to glorify God. To give glory and honor and praise and worship the Holy One. Kaya pala kahit na anong mangyari, dapat tayong magpuri at magpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon dahil siya ay Diyos na banal. Pangalawa pong dahilan ni Haring David, ang sabi niya, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Forget not all His benefits. Ano nga bang mabubuting gawa ang ginawa ng Diyos na tayo ay nagbebenepisyo? Una, He completely separate us from sin. Ang sabi sa talatang ating binasa, ang lahat kong kasalanan, siya'y nagpapatawad. Anumang aking sakit, Kanyang ginagamot lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinapagpala niya ako ng Kanyang pag-ibig at habag. Amen! Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman, ang sabi pa ni Haring David, ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. He satisfies your desire with good things so that your youth is renewed like an eagle's. Mga kapatid, kapag lubos po nating naunawaan ang mga talatang ito, walang dahilan para hindi tayo magpasalamat sa Diyos. He forgive us, He heal us, He give us His love and mercy, and He renew our strength. Amen. Mga kapatid, let us fix our eyes sa kung sino ba ang Diyos na ito sa ating buhay at ano ang Kanyang ginawa para sa atin. Inap ng dahilan para lagi tayong magpasalamat. Kung may mga pagkakataon na na-overwhelm tayo ng mga sitwasyon na kinakaharap natin, just pause for a moment and think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. Laging merong dahilan para purihin at pasalamatan natin ang Panginoon. Amen and amen. Manalangin tayo, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus.
tunay na kaibuti mo, Panginoon. Sa lahat ng iyong kagandahang loob, sa lahat ng iyong pagpapala. Sa mga panahong kami ay iyong pinagaling sa aming karamdaman. Sa mga panahong kami ay nangangailangan, provide mo ang aming kailangan. Sa mga panahong kami po ay hinang-hina, binibigyan mo kami ng kalakasan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng iyong ginawa sa amin. Maraming salamat sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Kulang, Panginoon, ang anumang pwede naming gawin para tumbasan ang kabutihan mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, hayaan mo, hindi ka lang namin purihin dahil sa mabuting ginawa mo, Panginoon, sa amin. Hindi lang kami magpasalamat dahil may natanggap kaming pagpapala mula sa iyo. Kung di, Panginoon, kami ay magpuri at magpasalamat dahil ito ay nararapat sa iyo, aming Panginoon at Diyos na banal. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal, na worthy of our praise and honor, Panginoon. Higit pa sa mga pagpapalang ibinigay mo dahil sa iyong pagiging Diyos, marapat ka naming papurihan at pasalamatan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi ito voluntaryo sa amin. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na mas iniisip po namin yung sitwasyon namin, yung mga makasariling desire at mga makasariling thought, at nakakalimutan namin tingnan, Panginoon, yung malaking picture pa ng pagpapala na ibinubuhos mo sa amin. Lord, help us to count your blessing, small and great, Panginoon, na binibigay at iyo pong ipinagkakaloob sa amin. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na hindi po namin nakikita yung pagkilos mo. Tulungan mo kami, Panginoon, gaya ni Haring David, kung paano niya inuutusan ng kanyang kaluluwa na magpuri sa iyo. Nawa, lagi mo po kaming matunghayan. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon, lagi kaming handang magpuri at magpasalamat. Kay buti mo, O Diyos, salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Samahan mo po kami sa araw na ito, Panginoon, ang mga kapatid na dumadalangin, hindi pa man namin binibigkas, nalalaman mo na ang lahat ng ito. Katagpuin mo po sila, Panginoon, at dinggin sa kanilang mga panalangin. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa araw na ito, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Amen! Thank you once again, mga kapatid, for joining and worshiping with us. Thank you so much po. See you again next Tuesday and every day. And please don't forget to like and share this video para marami pa tayong mga kapatid na mabless ng salita ng Diyos sa bawat umagang kay gandang sa Jesus, ang ating kasama. Bye! Kasama